Scorpio, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Capricorn. So, ngayong ano yan, July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. And mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign or ascendant. But pwede rin naman kayo mag-resonate if you are a Scorpio sun or moon. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you Scorpio, itong full moon in Capricorn is happening in your third house of communication, social media, siblings, maraming areas of life, no? So some of you pwedeng medyo magla-lay low sa social media, yung hindi mo na kayo masyadong mag-online, or pwedeng magkakaroon kayo ng self-reflection. Some of you maaring meron kayong mga matatapos na projects related to schooling, related sa creative projects ninyo. If yung inyong creativity ay ginagamit nyo for content creation, so maaring ganun. Some of you naman, pwede meron kayong i-workout or aayusin na relationship with your siblings. Kung meron kayong issues with your siblings, if this is, kung malayo ito sa'yo, like for example, ito ay nasa ibang bansa, or hindi na kayo masyado nag-uusap, so you might, hang out, or pwedeng meron kayong gagawing activities together. Pwedeng may travel opportunities for you. Some of you will also find pwedeng kayo ay magiging interested in getting to know new people. Pwedeng kayo ay may mga bagong connections or friends. Pwedeng sa workplace ninyo. Pwede rin makikilala nyo through traveling. Some of you will also focus on taking care of your health, pag-aalaga sa inyong sarili, no? Lalo na kung kayo ay nagkaroon ng sakit nung mga nakaraan. I also see na magiging very active ka rin, no? Pwede magiging active ka sa community ninyo or sa grupo ninyo if you have a group na kinabibilangan. Pwedeng mga charitable work that you will do for others. Let's see what's the energy of the third house. Ace of Swords. So, kung meron kayong mga reports na kailangan tapusin, gawin, yan. Finally, matatapos nyo na. There's also a communication coming from, can be a friend or a sibling na nasa malayo. You have the Hanged Man. Pay attention rin sa inyong mga priorities, kasi pwedeng gusto niyo nang tapusin tapos biglang ay wag na, saka na lang. Oo, so procrastination nandiyan pa rin talaga. Kung gusto mo na meron ka makitang resulta do sa mga pinaghirapan mo, then this is the time for you to, let go yung mga attitude towards your goals na hindi nakakatulong para sa'yo. So, it's time to take action, plan ahead, ganyan. So, what is the energy of the 9th house? 5 of Wands. The King of Swords. Okay. Some of you, pwedeng magkakaroon ng misunderstanding or parang argument, no? Pag
Not actually pag-aaway, pero puwedeng magkaroon ng diskusyon, about yung inyong belief system. Like for example, iba yung paniniwala mo, iba yung paniniwala ng ibang tao. So, puwedeng magkaroon ng, argument, conflict regarding that. So, medyo mag-ingat sa ganyan kasi puwedeng mauwi siya sa ano, away, ganyan. Lalo na't meron tayong parating na ano, Mercury retrograde. So, sa pagdating sa communication, puwedeng medyo sablay yung ating communication skills that might, affect our relationship with others, no? What is the energy of the 11th house? Meron kang iwo-workout na project, creative project with a friend or a group of people, puwedeng sa school, sa trabaho ninyo. And I think makakatulong 'yan para kumbaga mas maging busy ka sa ibang bagay. Kung ikaw ay medyo naguguluhan sa situation mo ngayon, like for example, marami kang pinagsasabay-sabay na ginagawa. So, this is the time rin for you to let others help you. Oo, kasi siyempre 'no, makakatulong if someone is able to help you pagdating sa mga, ideas na puwede mo ring i-consider, ayan. Meron kang kakausapin na very important person. Puwedeng isang kaibigan na aayusin mo yung iyong relationship sa kanya kung, alam mo yun, tatanungin mo siya, "Ano ba kayo?" Gano'n. "Ano ba kayo?" Parang titingnan mo kung ano yung status ng relationship ninyo. Kasi puwedeng merong conflict sa feelings, 'no? Feelings mo sa kanya, feelings niya sa'yo. Have faith in your dreams. Yes, magtiwala ka sa iyong sarili, sa mga pangarap mo na matutupad mo 'yan. Kailangan lang talaga you take action, 'di ba? O surrender to the divine. If may mga bagay na hindi mo na kontrolado, na hindi na umaayon sa'yo, ibig sabihin nun, i-surrender mo 'no, kung saan ka dalhin. Kasi kung alam mo naman na nagawa mo na yung part mo, it only means tapos hindi pa rin nag-work, it only means na merong ibang, plano para sa'yo or it will resolve on its own. Na-experience ko na rin 'yan, na feeling ko wala na akong magagawa, sinurrender ko na lang and then nagawan siya ng paraan. Na-resolve siya. So, hindi ko na siya in-overthink kasi parang kumbaga sabi ko, "Okey, hanggang dun na lang yung kaya kong gawin." So, maaaring gano'n yung, experience ninyo around this time sa isang bagay na hindi niyo kontrolado. So, if hindi niyo kontrolado, so just surrender and eventually mare-resolve 'yan o kaya you will be shown another way, 'no? Papakita sa'yo yung iba pang paraan. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.